talagang bang realistic itong sinasabing suggested retail price or price cap na gusto ng Department of Agriculture ipatupad? Actually, Ms. Pat at Ms. Ricky, itong price cap na binabanggit ng Department of Agriculture ay napakataas ito, 50 pesos per kilo. At yung ilang napakataas para sa ordinary Filipino consumers, no? Kaya nga pinipilahan yung 20 pesos per kilo dahil mataas itong mga presyo ng bigas sa palengke. At mismo din yung ating na-interview last Sunday na mga retailers ay hanggat maaari ayaw nilang magbenta kasi lugi sila. Wala daw silang kita dun sa 50 pesos per kilo na price cap. Sa isang imported na bigas lang yan. No? So ang panawagan nila ay bakit hindi dun sa mga traders, sa mga millers at sa mga importers ang lagyan ng price cap? Bakit sila yung sumasalo dun sa batas na talaga naman, sabi mismo nila ay ayaw namin patagalin yung aming stock. Kaya hanggat maaari, kung kaya namin ibaba yan, ibababa namin. Pero mataas na yung kuha namin, yung pasa sa amin. Kaya hanggat maaari, ayaw namin magbenta. Kaya lang kakasuhan daw sila ng DA once na ayaw nilang magbenta. So, patunay lang na itong ginagawa ng Department of Agriculture ay walang pagsusuri doon sa mismong presyo ng mga produktong bigas na nilagyan nila ng price cap. At itong price cap na to, Miss Pat at Miss Ricky, ay para sa mga ordinary Filipino citizens ay talagang napakataas ito. At hindi katakataka na yung inflation natin nung April ay umabot to 7.2%. Pinakamataas sa nakaraang 3 taon. At 13.7 dito ay rise inflation. So patunay lang na despite yung dami-daming executive orders na inilabas ng gobyerno na umaabot na sa Executive Order number 118, no? Ay hindi talaga napapababa yung presyo ng bigas. At ang pinaka-punot dulo dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ay syempre yung RA 1103 o yung Rice Liberalization Law na ibinigay ng gobyerno sa mga traders, sa mga pribado, yung pagtatakda ng presyo sa palengke, and at the same time yung pagtatakda din ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka sa mga pribado. Kaya matindi yung monopoly pricing at the same time ay walang nagagawa talaga yung gobyerno despite yung napakatinding krisis na nararanasan natin dahil dun sa oil price shock na epekto ng gera sa Middle East